Point of order. Tawagin na lang natin itong point of order. Yan. Okay, so ito yung mahiwagang point of order ni Amy Marcos, 'di ba? So starring Senator Joel Villanueva, Senator Amy Marcos, sino ba Bato de la Rosa, Bongo, 'di ba? Mig Zubiri. So ngayon, sabi ko nga po sa inyo, ako sa napanood kong video, naniniwala ako na hindi naman po si Joel Villanueva ang nag-udyok kay Amy na abalahin etong susirain, i-distract ang noon ay nagsasalita dun sa Senado, 'di ba? Na si Risa Ontiveros. Tingnan niyo yung video. Talagang hinanap ko to eh. Pati yung original. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo, kung may makikita tayo rito na sinasabi ni Joel Villanueva na kumbaga siya yung nag-uudyok para manggulo si Amy. Okay? Ito. Chair would like to first state the parliamentary situation. Okay. After the privileged speech of the Honorable Bato, he asked that the chair recognize Senator Bongo to deliver a seconding speech to the motion he made at the end of his privileged speech. The chair has not yet acted on that motion and has not yet recognized Senator Go. And before the chair declared a short suspension, two members raised their hand to be acknowledged and be heard, and the chair intends to listen to them first before acting on the pending motion. Senator Ontiveros first, and then Senator Villanueva. Ito. You may proceed, ma'am. Maraming salamat po, Mr. President. Immediately after the speech of the good gentleman from Davao, I move that any interpellation or any action, any seconding speech on the privileged speech. Dito ho, mapapansin nyo, sa pag-move niya na to, dito ho nataranta si Bato. Yan, makikita niyo dyan mamaya. Sina Bongo, yung mga kaalyado nila. Yan. And then si Amy, yung siguro nagtuturuan. Sino yung mag-ano sa atin, mag-aantala? Kasi sa parliamentary procedure, kailangan marunong kang maglaro ng inyong rules. Para yung intensyon ng kalaban mo, hindi mo lang siya ma-distract at mawala sa diskarte niya, talagang mangyari is none at all. Yung danger mawala. Okay? Kasi yung motion nito pinifreeze yung motion ni Bato de la Rosa sa Ontiveros. Kaya nga rito nung nagsasalita si Bato, then singit, then saka ngayon minotion niya na pagkatapos nitong magsalita mag-convene muna tayo. Wala munang i-entertain na kung ano-ano. Kasi ang target po talaga rito nila is mag-convene na ang Senado as an impeachment court. And then the rest, di ba? Other matters, we will cross the bridge when we get there. Be suspended momentarily after his speech, the speech of the good gentleman from Davao. That the chair recognize the motion he made at the end of his privileged speech. The chair has not yet acted on that motion and has not yet recognized Senator Go. And before the chair declared a short suspension, two members raised their hand to be acknowledged and be heard, and the chair intends to listen to them first before acting on the pending motion. Senator Ontiveros first, and then Senator Villanueva. Yeah. You may proceed, ma'am. Maraming salamat po, Mr. President. Immediately after the speech of the good gentleman from Davao, I move that any interpellation or any action, any seconding speech on the privileged speech be suspended momentarily after his speech to allow
us to take our oath, which was the subject of the approved motion yesterday, and again, the subject. Yun. So dito, ito yung original na video eh. Yan. So isiningit ko na dyan. And then, iminatch ko din po yung audio. Okay? Nila. So sabay na sabay po yung audio ng dalawang video. Okay? So para may nakita tayo. Wala ko talagang makita na ibang video na kung saan yung nakita niyong unang eksena dito sa kina Amy dyan sa floor, meron pang prior. Ito lang ho talaga. So ang lang rito, ang sinasagot ni Joel Villanueva, pwede nang mag-point of order etong si Amy. Ikaw mag-point of order. Yesterday, and pwede kang mag-point of order. Bakit? Tignan niyo yung gesture ni Bato de la Rosa. again, the subject, which was the subject of the approved motion. Diba? Yung nandun sa kabila, wala, tahimik. Si Robin Padilla. Ito yata si Robin Padilla po pala, yung Holy Spirit, with small h and s, na nasa tabi ni Bato, na kanyang guide. Yesterday, which is an offshoot of a question of privilege. Diba? Tinatanungan talaga siya. And then at this point, Amy Marcos confirms or reconfirms na pwede nang mag point of order. Kasi yung point of order na talaga sa rules, sa parliamentary rules and procedures, anytime yan, kahit sino yung nagsasalita, pwede kang magsigaw. Hindi mo kailangang hingiin ang recognition ng chair. Kasi sometimes yung chair, suplado rin yan. Pag bias, ayaw sa'yo, hindi ka papansinin. Kaya may mga motion po na kung saan, actually hindi naman ito motion itong point of order ay pwede pong erase at any time. Okay? Ganyan. Takes precedence over all motions. So I restate my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether in... Diba? Pinapa-freeze kasi ni Risa yung plano ni Bato de la Rosa na mag-motion. Na i-dismiss ang impeachment. Interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao para sa wakas biglang daan Pwede mo na sabihin sa microphone. inaprubahan natin motion kahapon na manumpa na po kami. Point of order, Mr. I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Tama rin yung sinasabi ni Risa Ontiveros. Kung sa pananaw niya kasi, this is just a distraction. Tama lang po yun, naharangin din niya ang point of order. Tama rin si Amy na erase ang point of order. Lalo na kung sa tingin ninyo meron parang mali na nangyayari, magre-raise ka po talaga dapat. Lahat, kahit sino sila, kahit sino sa kanila dyan na present, ay mag-raise ng point of order. Ang papel ni Joel Villanueva, siya po yung majority floor leader. Siya po talaga yung nagiging tanungan. Kung di nyo napansin, may bit-bit palagi yan na maliit na libro. Diba? May bit-bit lagi yan. Pati si Chis Escudero, meron yan dun sa mesa. Kung sino man yung mga nagiging speaker, nagpe-preside, sino man yun, nandun po yan lagi, gabay nila. Yan ang pinaka-Bible nila. Yung maliit na libro dyan para ho sa kanilang parliamentary rules and procedure or procedures. To make way for taking of the oath before the presiding officer. Ayun, point of order. So ito pa rin yung patuloy pa rin itong nangyayari doon pagkatapos i-suspend ni Chis Escudero. Before the presiding officer. The point of order takes precedence. Tama yun. The point of order take precedence. Diba? Ito na yung pagbalik. What is the point of order of Senator Marcos?
Yes, thank you very much, Mr. President. And I'd just like to reiterate that I wasn't being rude, but simply recognizing the fact that the point of order takes precedence over all other motions. Also, that there is, in fact, a motion already pending on the floor, already acknowledged as well by our majority leader, which requires a vote. Duly noted, but the chair has not yet acted on the motion and there has been no objection as of yet. We will address the motion of Senator Bato, as the chair said earlier, after we hear from Senator Villanueva now. Diba? Ano sabi ni Bert, kitang-kita dito ang katangahan ng mga senador ni Sara. Diba? Kasi gusto nilang gusto nilang harangan. Ang problema rin kasi kay Bato, bago pa sila mag-session, panay na sa interview, sinasabi kung ano yung plano nila. Nagkataon, mas matalino sa kanila si Riza Bebe. Diba? So, hinaharang na agad. Oh. Pero sinasabi ni Cheese, wala pa akong ruling na ginagawa ron. Sabi kasi ni Amy, ang dami ng motion sa floor. Ilan? Ilan ang motion sa floor? Diba? With all due respect, Senate President, the Deputy Minority Leader is proposing yet another motion on top of the pending motion. The chair that will is not allowed. The chair has not yet acted on that motion and will not yet so act on that motion. And will be making a ruling after we hear from all of those who raised their hands earlier. So, with the indulgence of Senator Marcos, can we hear from Senator Villanueva? Thank you very much. And then the chair will rule on the... Pahiya. Supposed to be, hindi naman na dapat binabanggit pa ni Amy yun eh. Kasi kung ano na yun eh, dapat alam nyo na yun. Di ba? Pending matters. Which was the subject of the approved motion yesterday, and again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday. Tatanong siya nung kinabato eh. Ito na. Di ba? Tinuturo siya na kay Joel Villanueva. Naalala nyo nung si Robin Padilla. Kasi kapag hindi mo kabisado yung rules, bumanat ka. Nako, magagaya ka lang din kay Robin na I move, Mr. Chairman, Mr. President, I move. Diba? Magkakawindang-windang ka lang. Kaya, as a practice po ng bawat isa sa mga to, lalo na pag may mga kundi engot, bagito naman, tanong po talaga yan dun sa mga matatagal na, lalo sa majority floor leader. At obligasyon ng majority floor leader yan. At ng presiding officer ang maging talagang ma-master nila yung parliamentary rules and procedure nang sa ganon maging smooth yung takbo ng kanilang trabaho o pagdidiskusyon nila dyan. Minority floor leaders complacent on the parliamentary rules. Diba? Which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I restate my motion, Mr. President. Diba? Bato de la Rosa kasi, I move, Mr. Chairman! To momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding. Very relaxed naman sila sa rules. Di ba dapat yung majority leader ang nagta-traffic kung sino ang entertain ng SP? Not in all instances. Katulad na lamang po nito. For example, merong nagsisigarilyo sa kanila. Kunwari. So at any time, pwede merong nagpi-privilege speech. Anytime pwedeng sumigaw ang kahit sino sa kanila ng point of order, Mr. Chairman. And then ang chairman naman, dahil po narinig niya na yon, kailangan niya putulin yung nagpi-privilege speech. Tapos tanungin niya kung ano ang iyong hinangalngal. Sasabihin niya, Mr. Chairman, nakakaantala po rito, nakakaabala, hikain po kami. Meron po ritong nagyoyosi, palayasin po natin sa firing squad. And then, yung chairman, para sa kaayusan, iuutos niya yan. Na yung mga security, pakipatay nga yung chain smoker na yan. Ganun po yun. For example, another example,
pumapasok yung sinag ng araw, tumatama sa ulo ni Bato de la Rosa, makinang, di ba? Nadidistract siya ngayon. Tapos yung mga tao ron sa loob ng Senate nagtatawanan kasi makinang yung ulo niya. Di ba? So, nawawala sa kaayusan. Pwedeng merong magsalita ng point of order, Mr. Chairman. At tanongin, what is your point of order? The point of order, makinang po masyado yung ulo ni Bato de la Rosa, tumatama yung sikat ng araw. Mangyari po sanang isarado ang bintana kasi po lumalabas din ang aircon. So, iutos lang yun. Sabi ng chairman, I order the Johnnies to close the window and also put the curtain, diba? Or black curtain to ensure that no sun rays would be able to enter into this room. Ganun lang. Para maging maayos po. Ganun po yung point of order. Hindi po palagi. Pero kung sakaling merong nagpi-privilege speech and then you wish or someone wish to interpolate, then magsasabi siya ngayon doon sa chairman. Magtataas siya ng kamay. Ang chairman ngayon, isusulat po yun. Kung sino-sino yung mga nagtaas ng kamay, unahan yan. And then, pagkatapos nun, mag-privilege speech, saka naman po ngayon yung chairman, sabihin niya, nire-recognize niya. Pero, ito nga majority floor leader, dapat po milistahan yan. And usually, sa kanya na po, lalapit din. Nagsabi na ako ha, nauna ako. Now, if there are confusions kung sino yung totoong nauna, then the chairman can rule. Okay, base po rito sa akin na ganito pong oras na 0-0, nagsabi po si Bongo. And then, 12, pagkatilipas sa 12 seconds, si Bato de la Rosa. So, ganon. So, magro-rule si chairman kung sino yung dapat na susunod. And then, ang majority floor leader, kopyahin niya na yung dapat kung sino-sino. Ngayon, saka sasabihin niya na, Mr. Chairman, with indulgence of the speaker, yung nagpi-privilege speech, sabihin niya na etong si Senator would like to interpolate the speaker. Sabihin niya ng chairman, okay, so Senator Dimayakyak would like to interpolate the speaker or in regard to his privilege speech, and Senator Dimayakyak is now recognized. You have the floor. Ganon. So, ang gagawin niya ngayon, questionin niya na ngayon yung nag-privilege speech. Ganon po yun. Pagkatapos naman ito, meron pang isa. Sabi na naman ng majority floor leader, kasi ang totoo sa parliamentary rules, wala namang majority floor leader na dapat nang gumaganon eh. Trabaho na nga ng chairman yun eh. Okay, so after you, next speaker, next to interpolate is Mr. Ganito. Diba? Ganun yun. Nasanay ko kasi sila sa kanilang mga proseso pagdating ng yung day-to-day conduct of business nila, yung majority floor leader, Mr. Chairman, meron po tayong mga bisita dito. Please, we need to recognize them. Ito po yung mga player nag-represent sa bansa natin na nag-champion. Ganon. Ganon yung papel nila. Okay? Speech on the privilege speech of the good gentleman from hindi siya pinapansin, nagtataas siya ng kamay. Hindi siya pinapansin ni Cheese. Davao para sa wakas bigyang daan. Yun. Pwede mo na sabihin sa microphone. Inaprubahan natin motion kahapon. Namanumpa po kami. Point of order, Mr. President. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer, Mr. President. Point of order takes precedence. The point of order takes. Pansinin niyo yung bilog sa tabi ni Cheese, yung tandang. Diba? Yung seal. Pagka-suspend niya, binaba. So, ibig sabihin, tatanungin niya yung mga yan, ano ba ang problema ninyo? Ganito, ganyan, ganyan. So, pinagtatalunan nyo na naman yung rules. Ganon. Usap sila. Pagkatapos niyang ma-enlighten yung mga kasama niya, then saka sila ngayon. So, okay na kayo. Okay, so resume tayo. Session resume, itatayo na uli ngayon yung tandang.
Diba? Bakit kailangan itayo lagi yung tandang? Siyempre, para may panabong. Hindi, ibig sabihin, pag nakatayo yung tandang, ano man ang pinag-uusapan nila dyan ay may bearing. Okay? Ano man yung mapagkasunduan nila o pag-awayan nila. Okay? Buti na lang di nagpaduro si Senator Risa Ontiveros. Correct. Tsaka kung tutusin, nonsense naman yung ano ni Aimee. Di ba napahiya nga lang siya eh. Dito lang ako sa parte na to, nagmukhang kawawa talaga si Joel Villanueva. Kasi yung simula nung video, ang dating, siya yung nag-uudyok daw na guluhin na. I understand yung sa iba kasi hindi naman nila naintindihan yung parliamentary rules and procedure. Yan naman kasi ay napag-aralan namin nun sa political science. No, meron kaming subject niyan. Ang librong ginagamit namin ito pong kay Orendain. Yan. Of course, diyan po sa ating eskwelahan. Di kaya nahihiya mga senador na yan sa mga pinagagawa nila, lalo na itong si Cheese at Cayetano. Parang mga hindi abogado ginawang meeting lang sa barangay. Bakit naman? Kung tutuusin, maganda nga yung ginawa ni Cayetano. Baka akala nyo. Yung iba, I understand, yung ibang mga vloggers na hindi sila kasi bakit nirecommend niya pa or minotion niya na i-remand ito. Iba't inamyendahan niya. Mga kababayan, even Risa Ontiveros, nangamba ito. Ang sabi niya nga, nakakatakot, delikado yung ginawa nila. No, ano yung ginawa nila? Yung motion kasi ni Bato de la Rosa, i-dismiss itong impeachment laban kay Sara. Oh. Etong si Risa Ontiveros, hinarang niya yon sa paraan ng mag-convene muna tayo sa impeachment court. Diba? Tapos si Joel Villanueva nga, nagsalita rin yan na sinasabi nga niya na dapat ine-entertain natin yan bilang isang impeachment court na. Diba? So naging pabor pa nga sila nung kay Risa Ontiveros Bakit hindi pwedeng sundin yung kay Reynato Puno na ang Senate, di ba, the chairman can act on his own. It is just a concurring opinion and dissenting opinion. Yung mga sinabi ni Justice Reynato Puno doon sa kaso ng Francisco. No, di ba? Hindi yun pwedeng sabihin na ito po ay isang good precedent o good precedent na pwede pong gamitin bilang standard. Ang ibig sabihin po ng salitang president, mabilis to president, ay ibig sabihin standard po. Yan. Ngayon, etong si Alan Peter Cayetano, imbis na, kasi hinihingi na rin ni Bato de la Rosa Hindi, alam ko, hindi niya yata minove yun na divide the table. Parang bahagi lang ng kanyang statement na parang dapat pagdesisyonan na natin ito. Kaya ang ginawa ni Alan, pinasok niya na i-modify ang motion at mangyari, ibalik na lamang, i-remand doon sa House of Representatives. Ang remand po mga kababayan, according to former Supreme Court Justice Ascuna, this is allowable. And in practice ng mga korte, binabalik yan. Sinong nagbabalik ng kaso? Ang nagbabalik ng kaso, etong si Court of Appeals. Sinasabi ni Court of Appeals, okay, ibalik ang kaso ron kay RTC. Meron siyang kulang. Remember the case, classic po not classic latest, but remember the case of De Lima. Diba yung kaso ni De Lima? It has been decided. Final and executory yung decision. Ito pong si Office of the Ombudsman ang nagpetition dahil po ano yung petition niya, may kulang doon sa decision ni RTC.
Hindi nilinaw ni RTC yung dahilan. So paano to? Magagamit ito na, paano tong gagamitin na president, may kulang yung explanation kung paanong dahilan. Ito ibinasura yung kaso. Yung rationale, wala. Diba? So kaya nangyari, ibinalik doon sa korte. Niremand sa korte sa RTC para yung kulang mo sa explanation ay itama mo yan. Hindi ka maglalabas ng bagong explanation bagkus a-upgrade mo yung iyong desisyon. Makukulong si Dilima? Siyempre hindi. Wala namang epekto yun doon sa decision eh. Oh, yung laman lang, madadagdagan lang yung laman. Okay? Inambahang suntokin ni Robin Hood at di daw marunong sumunod sa usapan nila. Oh, ano ba usapan doon? Hindi kasi ang nakita ko ron si Villanueva, umayon ito sa gusto ni Riza eh. Na mag-impeachment court muna tayo. Saka natin ito pag-usapan. Oh, 'di ba? At nung naging impeachment court na sila, in-state uli ni Bato de la Rosa yung motion niya. Pero minodify na to ni minodify ito ni Alan Cayetano. Yung splice video kasi may labas dila pa na pinakita na parang demonyo ang itsura ni Villanueva. Ayun nga kaya hinanap ko yung original talaga, yung malinis, walang intervention ng mga vloggers. Oo. At yung maliwanag naman Sabi namin sa kanya, pwede ka na mag-point of order kasi nga po ito po pwedeng gawin at any time. Okay? Tapos nililinaw ko lang wala naman akong pakialam kung may magalit Ang importante po sa atin dito, linawin natin. Diba? Naiintindihan ko yung iba na hindi nila naiintindihan ang parliamentary rules. Na pag nakita mo talaga yung video na panood mo, isipin mo, shit, binastos nila si Riza Baby. Diba? Kahit na hindi naman. Naging baydila pa ngayon. Diba? Meron naman kasi siya. Pero grabe si Robin. Yabang, itas mo nang uli. Yakap, parang gago lang.